mapa ng mundo natagpuan sa isang bato sa Zambales, sa amin. Isang bato ang natagpuan sa Kamiling Tarlac. Nakaukit umano dito ang mapa ng nawawalang syudad ng Atlantis at ang eksaktong lokasyon ng Bermuda Triangle. Gaano ba ito katotoo? Bata pa ay mahilig na si Ronnie Alonso sa pag-akyat sa mga bundok upang maghanap ng mga bato na may natatanging disenyo. Inilalagay niya ang mga ito sa hardin at sa loob ng kanyang bahay sa Kamiling Tarlac. Minsan umakyat si Ronnie kasama ang ilang kabarkada sa Zambales Mountain Range. That was August 11, 1985. Umakyat kami doon dahil gusto nga namin mangolekta ng mga fossils. So pagdating namin sa lugar, talagang ginalugad namin yung lugar. Isang bato ang nakatawag pansin kay Ronnie. Parang kung fossil collector ka, kumbaga sa parang fossilized siya na insect na paru-paro o na parang naipit doon sa gitna ng bato. Dito na nagsimula ang obsesyon niya sa bato. Isang mechanical engineer si Ronnie, pero upang lalong mapag-aralan ng bato, pumasok siya sa University of the Philippines upang mag-aral ng archaeology. Ito ang kanyang natuklasan sa kanyang pag-aaral. Ganito ang naging interpretasyon ni Ronnie sa mga guhit na nakikita sa bato na isa umanong three-dimensional map. Mula sa kaliwang bahagi ng bato, makikita natin din yung Bay of Bengal at sa ilalim nito ay yung 90 East Ridge. Sa kanang bahagi naman ito ay nandun yung Philippine Island. Makikita rin umano ang nawawalang syudad ng Atlantis at ang eksaktong lokasyon ng misteryosong Bermuda Triangle. Wala yung mga vapor, yung mga eroplano, tao, at dun yung sinasabi nila, yung compass, umiikot siya ng walang dahilan. Kukumpara natin ito sa parte ng mapa na kung saan aming pinapaniwalaan na ito yung nawawalang isla ng Atlantis. Mapapansin natin na may malaki ang similarity nila kasi ang comparison nito, makikita mo na dito sa drawing ni Athanasius Kircher may dalawang isla, samantalang dito ay may dalawang isla rin, at saka yung forma niya ay mapapansin natin medyo magkawangis. Pwede nating sabihin makakapagpatunay talaga na etong bato na to ay isang three-dimensional world. Pero marin itong tinutulan ni Dr. Eusebio Dizon ng Archaeology Division ng Philippine National Museum at kasalukuyang professor ng archaeology sa University of the Philippines. Wala anyang sapat na sayentipikong basehan o ebidensya si Ronnie para sabihin na mapa ang nakita niyang mga guhit sa ibabaw ng bato. Hindi naman extraordinary na may mga fissures yung mga bato. Natural talaga sa bato yun. Tagal-tagal ng exposure nila sa natural elements, sun, wind, rain. Nagkakaroon ng mga linya-linya, leaching. Dahil internal characteristics na ng batong yun. Sinita rin ni Dr. Dizon ang tungkol sa ibinabanderang 16 points ni Alonso dahil hindi malayo na nagkataon lamang ang mga ito. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, lima, kundi bumibilang siya ng hanggang 16 o mas higit pang mga facts. Walang kwenta yan. Walang kwenta yan, 16 points na yan. In fact, they could not, maaaring hindi rin sila coincidences. Talagang ganun lang ang formation ng fractures. At maraming mga bato rin na pwedeng ganun din ang itsura. Questionable pati ang mapa na ginagawa niyang basehan. World map ng anong period? Kasi every epoch, nag-iiba yung world map. The map 18,000 years ago is far different from the present map today. Kung walang naniniwala sa kanya dito, may mga sayentipiko sa ibang bansa na interesado sa kanyang bato. Sa isang international conference sa Greece noong July 2005, iniharap ni Ronnie sa mga kapwa dalubhasa ang kanyang mga teorya. Matinding hamon para kay Ronnie na patunayang mapa nga ang bato, pero may mas malaki pa siyang problema. It's a $64 billion question mark talaga na sino ang lumikha ng batong ito at kung saang sibilisasyon nanggaling
yung mga lumikha. Anong klaseng sibilisasyon ang gumawa nitong mapa nito sa bato galing sa outer space? Wala na akong sasabihin. Pero hindi natitinag si Ronnie sa kanyang paniniwala. 2 dekada na niyang pinag-aaralan ang bato at handa siyang maghintay ng 2 pa. Malaman lamang ang katotohanan sa likod ng mga guhit sa bato. Kung atin pong mapatunayan na ang batong ito ay nilikha ng mga tao na mas matanda pa between 3 to 5 million years ago, na dito natin sa Pilipinas natagpuan yung isang klase ng mapa na makakapagpatunay na meron ng mga may isang sibilisasyon na nag-i-exist ng mga nakaraang mga panahon. Napakaganda po nito sapagkat ito ay huhubog sa ating kinabukasan. Marami na naglabas ang pag-aaral tungkol sa Atlantis at Bermuda Triangle, kaya siguradong daraan pa sa mas malalim na pagsusuri ang mapa sa bato. Hindi po dito nagtatapos ang aming pagmamatsyag at pag-aksyon. Nagpapatuloy po ang aming pananaliksik. Patuloy din ang aming mga kwentong nagbibigay inspirasyon sa bawat Pilipino. Dito lamang sa Magandang Gabi, Bayan!